Tayo ulit. Basahin lang natin yung text po natin. Sabi po rito sa Genesis 19:15-17, But Lot kept lingering in the city, so the man grabbed his hand and the hands of his wife and 2 daughters, because of the Lord's compassion for him, brought them out of the city and left them outside. Then one of them said, Flee for your lives. Don't look back or don't stop anywhere on the plain. Escape to the hills or you'll be swept away. Then the Lord rained sulfur and fire out of the sky from the Lord on Sodom and Gomorrah, overthrowing those cities, all of the plain, and everyone who lived in the cities. He also destroyed the plants that grew out of the ground. But Lot's wife, 26, looked back as she lingered behind him, and she became a pillar of salt. At ang title ng pag-aaralan natin ay Don't Look Back, Don't Stop. Ngayon, pwede na po tayong umupo. So, ano po ba yung kwento? Ano po ba yung binasa po natin? Mamaya, ta-translate ko po yung sa Tagalog. Pero umpisahan ko po yung kwento sa panahon po ni Abraham. Si Lot po ay pamangkin po ni Abraham. May dalawang anghel, tatlong tao na lumapit. Description po ng Bible, 3 men came and approached Abraham. Tatlong lalaki lumapit kay Abraham, and the 2 were angels and 1 is the Lord. Ang isa ay Panginoon. The 2 angels went to Sodom and Gomorrah. Pumunta po sila sa Sodom and Gomorrah, at ang sabi po ng Biblia, and Abraham remained standing with the Lord. So yun yung pinakaunang theophany po na tinatawag. Yun yung pagkakatawang tao po ng Diyos sa panahon po ni Abraham. At sinabi ng Diyos kay Abraham, ang plano na gugunawin niya yung Sodom at Gomorrah by fire and brimstone, o kaya naman sulfur. Yun po yung kilala pong salita po ngayon. Fire and sulfur. Gugunawin po niya yung Sodom at Gomorrah sa pamamagitan ng fire and sulfur. Ang problema, nandun yung pamangkin niya na si Lot. Dahil matapat si Abraham, na tinawag po siyang father of faith, naalala ng Diyos yung kanyang pamangkin, na katulad po ng sinabi ng Biblia, believe in the Lord Jesus Christ and you and your household shall be saved. Ang gusto kasi ng Diyos ay iligtas ang bawat pamilya ng mga matatapat sa Kanya. Katulad na lang ng panahon ni Noah. Pamilya lang ni Noah ang naligtas. Kasi si Noah lang ang natagpuhang righteous sa kanyang panahon. Pero sa Sodom at Gomorrah, bakit ba gugunawin ang Sodom at Gomorrah sa pamamagitan ng fire and sulfur? Bakit ba gugunawin? Ito yung sinabi. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomorrah ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. So napakalubha na daw ang kasalanan ng Sodom at Gomorrah. Bakit napakalubha? Pumunta yung angels, 2 angels sa Sodom at Gomorrah. Nung nandun na sila, nakita po sila ni Lot. Ang ginawa ngayon ni Lot, hali kayo, pumasok kayo sa aking bahay. Dito kayo tumira sa bahay ko. Alam niyo bang nangyari? Nakita siya ng mga binata, nakita sila ng mga matatandang lalaki, pinapalabas yung 2 anghel na nagkatawang tao at gusto nilang i-rape. Sabi po doon, sa Genesis 19:14-5, ito pa pala yung
nangyari sa kwento. Datapwat bago magsihiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan, sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma, ng mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. Yung kinento ko kanina. At kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, saan na nga roon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. Kaya yun yung strange sect. Kaya nga ginunaw ng Diyos ang bayan ng Sodom at Gomora ayon sa kanyang sinabi. At hanggang sa ngayon, ito pa rin ay lugar na hindi matitirahan kahit na sinong tao. Why must we believe the story of Sodom and Gomorrah in the Bible? Bakit ba natin kailangan paniwalaan ang kwento ng Sodoma at Gomorrah? Number one, because Jesus Himself affirmed the story of Sodom and Gomorrah in the New Testament. Binanggit kasi ng Panginoon ang pangyayari ng Sodom at Gomorrah sa New Testament. Itong sinabi po ni Jesucristo sa Mateo 10:14 to 15. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa iyong mga paa. Tandahan ninyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at Gomorrah. Pinapahayo niya ang kanyang mga apostol. Sabi, kapag hindi kayo tinanggap, ipagpag ninyo ang iyong mga paa, ipagpag ninyo ang iyong alikabok sa iyong mga paa. At higit pa daw yung parusa na dadanasin nila kaysa Sodoma at Gomorrah. So binanggit po ng Panginoon yung Sodoma at Gomorrah. Another verse, Mateo 11:23. At kayo mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang iyong sarili hanggang langit. So mga Middle East na lugar po ito at existing pa rin hanggang ngayon. Okay? Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Amen. May daigdig ng patay. Sapagkat kung sa Sodoma, ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayan iyon magpahanggang ngayon. So, kinonfirm ni Jesus Christ ang pangyayari o ang kwento ng Sodoma at Gomorrah. Pangalawang rason kung bakit kailangan natin paniwalaan ang istorya ng Sodom at Gomorrah. Number 2, because of the archaeological evidences. Okay? So may picture po ako rito. Next picture. Tingnan niyo po yan. Ito po ay lugar po bandang Israel. Okay? So may mark doon to Sodom. Sa kanilang archaeological findings, ito po ay isang city. Ito po. Okay? Ito po ay isang buong city. Makikita nyo naman na parang tila baga may mga building. Sa taas, parang Hugis Pyramid. Pero ito pong mga yan, sa kanilang findings, sunog na sunog po sila. Sunog na sunog lahat po ng building. Okay? Abong-abo po sila, pero hindi po sila bumagsak. At sa bawat paglalakad, ay may stones of sulfur na kapag sinunog po nila, nasusunog po yung sulfur. Ang nakakapagtaga po rito, walang volcano sa paligid para magkaroon po ng isang sulfur na kung saan pwedeng magmula doon sa volcano ay pumunta doon sa lugar. Ang pinaka-possibility lang talaga ay ang kwento na kung saan pinaulan ng Diyos ng fire and sulfur sa Sodom at Gomorrah magmula po sa langit. Another, number 3, according to Jesus, His second coming will be just like in the days of Lot.
Ibig sabihin, in the days of Lot, the days of Lot is in the days of the Sodom at Gomorrah, destructions of Sodom at Gomorrah. Luke 17:28. Likewise, just it was in the days of Lot. Ang tinutukoy po rito ay ang muling pagbabalik ng Panginoon. Babalik ba ang Panginoon? Babalik siya dahil sinabi niya. John 14, verse 1 and 2, sabi niya, huwag kayong magulumihanan, kaya huwag magulumihanan ang iyong puso, dahil ako'y aalis at babalikan ko kayo. At sa aking pag-alis, ipaghanda ko kayo ng kalalagayan doon sa aking kaharian. At ako, kapag ako'y babalik, dadalhin ko kayo at kung saan ako naroon, doon din kayo doon. Si MacArthur, nagsabi, babalik siya, di po ba? Bumalik si MacArthur eh. Sinabi ni MacArthur, I shall return. Pero pag salita ng Diyos, pag sinabi ni Jesus Christ, He will come back again to take us and bring us into His kingdom, pwede natin panghawakan yon kasi salita po ng Diyos po yon. Pag sinabi ng Diyos, babalik siya, babalik po siya. Okay? So ano ba ang ibig sabihin ng likewise, just in the days of Lot? Number 1, ang mundo'y kasing sama tulad sa panahon ni Lot. Ang mundo'y kasing sama tulad sa panahon ni Lot. Ako'y nanonood ng news kagabi. Isang teenager, sinuntok yung kanyang nanay, namatay. Binalot niya ng plastic. Nanood ako ng isang araw, nabigyan lang ng grades na mababa. Yung isang estudyante, binugbog niya yung kanyang teacher. Yung isa naman, sa ibang bayan ata, binaril niya. Ito naman sinulat ko rito, estudyante, binugbog habang lunch break, pumanaw na. Yun naman, 6 na anyos na batang babae, ginahasa ng kanyang mga kalarong 8 to 10 years old. At napakarami pa. Hindi ba kasing, di ba? Ano ba yung nakikita po natin? Let us open our eyes. The war is all around us. Tayo nga, malapit na. Sabi ng salita po ng Diyos, and you will hear rumors of war. Ano pa? Yung dating mga bayan na kung saan Christian country sila yung pinagmulahan po ng Biblia, kapag nagpipreach ka, hinuhuli na sila, binubugbog pa. Sa Sodom at Gomorrah, just like in the days of Sodom at Gomorrah, yung mga lalaki, hindi na kontento sa kanilang opposite sex. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yun yung panahon ng Sodom at Gomorrah. Ngayon, mayroon ng same-sex marriage. Accepted na. And even in some Christian church, kaya ginunaw ang mundo, ang Sodom at Gomorrah, kasi nagpa-practice po sila ng strange sexual relationship. So, ubod ng sama. Amen? Ano po ba yung nakikita po natin? Sa 2 Timothy 3, 1-4, ito po yung sinabi, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi. Dami nito. Amen? Kaya tayo binabaha. Palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti.
Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sa amin, sa panahon po namin, sa mga pinanganak, sa mga 70s, sa mga 80s, walang mga krimen na ganito noon. Pero ngayon, grabe na po. Bata. Kaya gustong ibaba yung accountability ng bata para sila'y managot. Kalahin mo, 8, 10 years old, ni-rape yung 6 years old. Saan nila nakuha yon? Ha? Sa media. Diba? Amen. Ano pa? Number 2, just like in the days of Noah, anong ibig sabihin? In Lot, days of Lot. Ang mga tao ay magiging abala, walang pakialam sa tanda na sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Okay? Basahin natin. Luke 17:28-29. Likewise, just it was in the days of Lot. They ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But at the same day, that Lot went out of the Sodom. Wala na si Lot dun sa Sodom. It rained fire and brimstones from heaven and destroyed them all. Kain, minom sila, wala silang pakialam hanggat sila po ay nahuli na ng galit ng Diyos. Kasi ang tao po, lahat po ay bala. Amen? Hindi nila namamalayan yung signs of times. Nakikita nila, but they don't want to open their eyes. Ayaw nila kasi na sila'y magulumihanan. Ayaw nilang pansinin. Pero ang totoo yan ng signs of times, at may papakita ko sa inyo mamaya, kung gaano tayo malapit na talaga. Papakita ko sa inyo mamaya. Another sign na kung saan sinasabi, just like in the days of Lot, katulad na lang ng panahon ni Lot. Ano yon? May mga magtatawa sa pangako ni Jesucristo na siya ay muling paparito, gaya ng nangyari sa panahon ni Lot. Ano ay nangyari sa panahon ni Lot? Genesis 19:14, Then Lot went out and spoke to his sons-in-law, who were going to marry his daughters. Aasawahin pa lang pala. He said, Quick, get out of this place, because the Lord is about to destroy this city. But his sons-in-law thought he was ridiculing him. Kalanan kanya mga sons-in-law, nagbibiro lang si Lot. Okay? May alam nyo pa na sa Biblia, ihinula na maraming magtatawa kapag nangaral ka na ang Panginoong Jesucristo ay babalik muli. 2 Peter 3:3-4. Na nalalaman muna ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Ang pagsisipagsabi at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang. Ibig sabihin, buhat pa ng araw na yung mga magulang na nangamatay na, ay nangangatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila. Mula ng pasimula ang paglalang. Datapwat, okay? So, nandun po yung pagtutuya daw. Matagal na yan sinasabi, nangamatay na nga yung mga magulang namin eh. At yung mga magulang ng mga magulang namin. Pero hindi pa nangyayari, sabi po nila. Pero may babala po si Apostol Pedro. Sa verse 8, ito po yung kanyang babala. Datapwat, huwag ninyong kalilimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Na gaya ng pagpapalibang, ipinapalagay ng iba.
kundi mapagpahinuhod sa inyo. Ibig sabihin, mapagpasensya, na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay gusto niyang magsisi. For if Jesus Christ come today, and if we have not repented, saan tayo pupulutin? Kung ang Panginoon ay babalik ngayon at hindi tayo nakapagsisi, saan tayo pupulutin? Saan tayo pupunta? So ang Diyos daw po ay hindi mapagpaliban, kundi siya ay nagpapasensya. Pero there will be a time destined by God. Itinagda talaga ng Diyos na kahit na isang tao hindi nila pwedeng pigilan na babalik at babalik ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi ang tao kasi tumitingin sa kanyang orasan. Isipin natin na nabubuo ang isang araw kapag yung buwan ay umiikot sa ating mundo at yung araw po na mundo po natin ay umiikot sa kanyang sariling access. Nabubuo ang isang araw. Pero ang Diyos, iba yung kanyang isang araw. Ang mundo ang umiikot sa Diyos. Kaya sa Diyos, saglit lang yung 2,000 years. At ito pa, for every 2,000 years, may nangyayari. It's already more than 2,000 years before Jesus was crucified, died, and resurrected, and He ascended up into heaven. More than 2,000 years na. Amen? Bakit ba natin hindi pwedeng biruin na sa panahon po nito yung muling pagbabalik po ng Panginoon? Sa cellphone, makikita mo. Sa Facebook, makikita mo, ang daming pinapakita. Mayroong mga revival sa buong bansa, sa iba't ibang bansa. Pero may mga striking events na talagang malapit na isinulat ni John more than 2,000 years ago na si beloved John, na apostles ng Panginoon, nagpakita si Jesus Christ sa kanya. At nung nagpakita si Jesus Christ sa kanya, si Jesus Christ ay hindi na tao. At may narinig ako na isang boses, at aking lingurin, sabi ni John. At nang makita ko, muntik na akong mamatay, kasi yung kanyang mukha ay parang araw sa katanghaliang tapat. Yung kanyang boses ay parang maraming falls, at ang kanyang paa ay parang nagniningas na pugon. At isinulat niya, pinasulat ng Panginoong Jesucristo ang mangyayari sa hinaharap more than 2,000 years ago. Isinulat ni John, at ngayon, malinaw na nangyayari na. Example is Revelation 16:12. Sabi po rito, and the six angels poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Ang Euphrates River ay unang river na ginawa ng Diyos. Apat ang ginawa, Euphrates, Tigris, Gihon, at Kison. Imagine, from creation ginawa ng Diyos, ngayon natuyo, dahil sinabi ni John, sinabi ni Jesus Christ sa pamamagitan ni John, ihinula. Ang propesiya ay higit pa po sa hula. Kasi ang propesiya ay galing sa bibig ng isang propeta na sinabi ng Diyos yung mangyayari sa hinaharap. So tulad ng panahon ni Lot, may pagmamamadali ang Diyos sa bawat isa sa atin para takasan ang paparating na galit ng Diyos. Alam niyo po, kapag pinag-aralan po natin sa Biblia, ang sabi, there will be hardships, tribulations that never and ever will happen in the world. May kakakaroon ng matinding kapighatian. So may pagmamadali na po ang Panginoon. Katulad ng panahon po ni Lot. But Lot kept lingering in the city. Anong ibig sabihin ng lingering?
But Lot, si Lot ay nag-aatubili. Si Lot ay nagdududa. Si Lot ay may gusto pang maraming gawin, kaya ayaw niyang halos sumunod. Pero later on, sumunod din. Keep lingering. Kaya ang sinabi, so the man, yung angels, grabbed his hand and the hands of his wife and the two daughters because of the Lord's compassion for him. Kasi nag-aatubili siya, paikot-ikot siya. Sabi nung dalawang anghel, kinuhang na nga yung kamay at hinila siya palabas doon sa Sodom at Gomorrah. Kasi ang Diyos daw ay nahahabag kay Lot. Amen? Kaya kapag may humila sa iyong kamay, mamaya, kasi nahahabag ang Lord po sa atin at gusto po tayong maligtas. He brought them out of the city and left them outside. Inilabas po muna ng Diyos yung kanyang anak na si Lot bago ibuhos yung galit niya sa Sodom at Gomorrah. At may pagmamadali po ang Diyos. Kasi sa isang signs of God, signs of before Jesus will come again, sa Mateo 24 verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, and then the end shall come. Kahit hindi yung muling pagbabalik ng Panginoon, hindi natin alam ang buhay. Ngayon, maaaring buhay tayo, pero hindi natin alam what brings out for tomorrow. So I am inviting you to come in front, and I will lead you in prayer of repentance.